Okay, hello at kumusta po kayong lahat mga ka-TH, no? Lalong-lalo na po sa ating mga subscriber na laging subaybay at nanonood sa ating mga ginawang video. So, ngayon mga ka-TH, ang pag-usapan naman natin ay tungkol sa code number 22, no? Japanese treasure code. Okay, so ulitin ko po mga ka-TH, no? Ang mga code na binahagi natin ay kadalasan itong makikita sa mga batong matigas, no? Doon po ito nakaukit o nakamarka sa mga batong matigas, no? Kadalasan ay buhay na bato, no? At minsan pa nga ay smooth, no? Smooth yung bato at solid. Okay, solid rock. So hindi kabilang ang mga batong madaling markahan, no? Katulad ng tinatawag sa Bisaya sa amin na yung batong puti na tinatawag na pagang, no? Hindi yan kabilang. Panas or dapanas, hindi yan kabilang, no? Dahil yung mga bato na yan ay madaling ukitan o madaling markahan. So kilatisin niyo mabuti una yung mga bato, ka-TH, ha, kapag may nakita kayong markings. Okay, so dagdag ko po ay hindi gagawa ang mga Japanese ng markings sa mga bato na madaling ukitan, no? Patay na bato, no? So sa isang dahilan or kadahilanan na nagdi-deform po yung mga bato na yan, no? So paglipas ng panahon ay maaring yung marka na ginawa nila ay nag-deform na. Okay. So remember po mga ka-TH na mayroon pong sukat, no? Sukat ang paggawa ng markings, ay sukat po yan, lalo na sa mga nakikitang mga hole. Okay. So ang kahulugan po sa code number 22 na binahagi natin ngayon ay bobby trap, maaring explosive, at ito ay nakalagay sa distansya na 2 meters, 2 to 3 meters bago yung items. So ingat po kayo mga ka-TH, at maganda na tandaan nating mabuti ang mga code na binahagi natin, no? Huwag ninyong sabihin na puro danger or mga delikadong sign yung binahagi natin, kasi yun ang importante na una nating malaman. Ika nga, safety first mga ka-TH, no? So yun lang po, no? Sana po ay nakatulong ang video na ginawa natin ngayon, at maraming salamat. Bye bye and God bless.